Narito ang mga nagbabagang issue ngayong Sabado. No permit, no rally policy. Mahigpit na ipatutupad ng PNP kasunod ng mga protesta laban sa korupsyon. Parusa sa paghadlang sa pagsali at pagbuo ng unyon. Alamin, no permit, no exam policy. Ipinagbabawal sa mga eskwelahan. Pananagutan ng mga lalabag. Alamin, kalis at seborio sa isang kapilya sa Malabon. Ninakaw. DILG nagbabala laban sa mga nagpapakalat ng pekeng class suspension advisories. Pagawaan ng pekeng PWD IDs sa Santa Cruz, Maynila. Ni-raid. Sagutin sa batas ng 3 arestado. Alamin, mga drivers sa likod ng di umano'y road racing ng mga bus ng GV Florida. Sinuspinde ang lisensya. At no contact apprehension policy. Muli nang ipinatupad ng MMDA. Mga sakop nitong kalsada. Alamin, sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Sa ating unang balita, bilang paghahanda sa ikinakasang kilos protesta ng iba't ibang grupo kaugnay ng flood control scandal ng gobyerno, nagpaalala si Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. sa mapayapa at organisadong pangangalampag ng pagbabago. Kabilang narito ang mahigpit na pagpapatupad ng no permit, no rally policy, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Ang paliwanag ng hepe ng pulisya tinutukan sa ulat na ito. Karapatan ng bawat Pilipino ang magreklamo at mapayapang manawagan ng pagbabago sa mga umiiral na pulisiya ng gobyerno. Kakambal ito ng kalayaang magpahayag at malinaw ring nakasaad sa ilalim ng Article 3 Section 4 ng ating saligang batas. At sa harap ng korupsyong naungkat sa flood control scandal ng gobyerno, iba't ibang grupo ang nagkasanang kilos protesta bilang pagkalampag para sa hustisya. Kaugnay nito muling nagpaalala si Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na mahigpit nilang ipapatupad ang no permit, no rally policy sa buong bansa, lalo na sa Metro Manila. Mga demonstrator at saka rallies yan, lalo na yung mga grupo na yan ay sila naman yung parating nag-a-apply ng rally. So pinapatupad po natin yan ng no permit, no rally. Nakaangkla ang polisiyang ito sa ilalim ng Section 4 ng The Public Assembly Act of 1985 kung saan kinakailangan munang makasecure ng written permit kung gaganapin ang protesta sa pampublikong espasyo na bukas at posibleng makaapekto sa ibang tao na hindi lalahok sa protesta. Kabilang dito ang mga national roads, highways, tulay at mga parke. Responsibilidad din ng mga organizer na tiyakin ang mapayapang protesta. Gayon din ang pagsunod sa mga limitasyong nakasaad sa permit. Ang sinumang magprotesta ng walang kaukulang permit o di kaya'y lalampas sa ipinagkaloob sa permit ay posibleng patawan ng parusang kulong mula 1 hanggang 6 na buwan. Gayunman, protektado rin ng batas ang mga rallyista laban sa mga law enforcers na mauhuling magdadala ng armas sa gitna ng protesta. Paalala pa rin ni Nartates, exempted sa polisiya ang EDSA Shrine at People Power Monument kung saan ipinagbabawal ang anumang kilos protesta, may permit man o wala. Sa kaugnay na balita, kinikilala ng ating saligang batas ang mga karapatan ng ating manggagawa sa disenteng trabaho at pasweldo. At bahagi ng karapatan na ito ay ang pagbuo o pagsali sa mga unyon na layong irepresenta ang panig ng mga manggagawa sa mga talakayan patungkol sa ilang isyu ng trabaho tulad ng sweldo at mga benepisyo. Ano nga ba ang mga batas na pumoprotekta rito at ang maaaring kaharapin ng mga humahadlang sa pagbuo nito? Alamin sa ulat na ito.
Isang karapatan para sa mga manggagawa na nasa publiko at pribadong sektor ang sumali o bumuo ng kanilang unyon na siyang nakaangkla sa ating saligang batas. Ito ay nakapaloob sa Article 3 o Bill of Rights, partikular ang Section 8 ng 1987 Constitution na isang karapatan ng pagbuo ng unyon o asosasyon at hindi dapat ito malimitahan. Ito rin ay nakapaloob sa umiiral na Labor Code of the Philippines na layong masiguro ang industrial peace at ang partisipasyon ng mga manggagawa sa policy making ng isang kumpanya na may kaugnayan sa kanilang karapatan at interes. Dito din ay pumapasok ang tinatawag na collective bargaining kung saan bahagi ng negosasyon ng manggagawa at employer upang pag-usapan ang ilang bagay tulad ng pasahod, oras ng trabaho, benepisyo, proteksyon at iba pa hanggang sa makabuo ng Collective Bargaining Agreement o CBA. Sa ibang banda, nakapaloob din sa Republic Act No. 875 Section 4 ang pagbabawal sa mga employer na mamagitan o hadlangan ang mga empleyado na sumali o bumuo ng unyon. Kabilang dito ang pagsama sa requirement sa trabaho na hindi maaaring sumali sa unyon, magdulot ng diskriminasyon laban sa mga empleyado, tumanggi makapagkaroon ng collective bargaining sa mga ito at iba pang uri ng panghahadlang. Ang mga lalabag ay maaaring maharap sa multang 100 hanggang 1,000 piso o kulong na hindi bababa ng 1 buwan hanggang 1 taon. Samantala, kinakailangan namang magparehistro ang mga unyon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa isa pang kahalintulad na issue, grand finale kung maituturing ang pagkuha ng final examination sa pagtatapos ng semestre sa eskwela. Malaking bulto kasi ng magiging puntos mula sa pagsusulit. Ay posibleng magtakda kung ang isang estudyante ba ay makakapasa. Pero kung ang isang estudyante ay hindi pinayagan ng guro o paaralan na kumuha ng exam dahil sa hindi pa ito bayad sa tuition o iba pang school fees, ay pwede itong sumangguni sa batas. Ang mga pananagutan sa likod ng no permit, no exam policy. Balikan sa report na ito. Isang parte ng buhay estudyante ang pagkuha ng mga pagsusulit kung saan isa ito sa mga pamantayan ng kanilang mga pinag-aralan at ano pa ang mas tututokang ituro ng mga guro. Kaya naman sa pinirmahan na Republic Act No. 11984 o ang No Permit, No Exam Prohibition Act, ay pinagbabawal sa lahat ng publiko at pribadong K-12 institutions, mga kolehiyong paaralan at ang technical vocational institutions ang pagbabawal sa isang estudyante na kumuha ng exam kung wala itong permit. Halimbawa nito kung hindi pa nakababayad ng tuition o iba pang school fees ang isang mag-aaral kung kaya hindi ito pahintulutan makapag-exam. Nakalagay kasi sa Section 4 ng naturang batas na sakop nito lahat ng paaralan na payagan ng isang tinuturing na disadvantaged student na makakuha ng exam kahit hindi pa ito nakababayad ng kaukulang tuition sa isang semestre, habang buong taon naman ang sako para sa high school. Ngunit kinakailangan pa rin magpasa ng isang mag-aaral ng sertipiko mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang patunay na wala itong kakayahang makabayad, dulot ng kalamidad, emergency o iba pang sapat na dahilan. Pero may kakayaan naman ng mga paaralan na pahintulutan ito kahit na walang maibigay ng sertipiko ang isang mag-aaral. Ang mapapatunayan lumabag dito ay maaaring maharap sa parusang administratibo na nakabatay sa Section 5 kung saan nakadepende sa Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang ipapataw na parusa. Sa iba pang balita, kung may iskandalo ngayon ng korupsyon at pangangulimbat ng gobyerno, alam nyo ba na may mga kawatan din pala na sangkot sa kwento ng kalapastanganan sa simbahan? Noong nakaraang linggo nga lang, napaulat ang pagnanakaw sa banal na kalis at siboryo na pagmamay-ari ng kapilya ng Santa Peregrina sa lungsod ng Malabon. Ang parusang pwedeng kaharapin ng sangkot sa krimen. Alamin sa report na ito. Sagrado kung maituturing ang mga kasangkapan na ginagamit sa banal na Eukaristiya, kaya't lubos itong pinangangalagaan ng mga namumuno sa mga simbahan sa anumang uri ng pambabastos. Sa post ni Malabon City Councilor Leslie Ambao, iniulat nito na mabilis silang nakipag-ugnayan sa Kura Paroko ng Exaltation of the Holy Cross Parish, kaugnay ng insidente ng pagnanakaw sa kalis at siboryo ng nasasakupan nitong kapilya ng Santa Peregrina. Batay sa paunang investigasyon, hindi pa tukoy kung paano at kung sino ang salarin sa krimen. Sa ilalim ng Revised Penal Code, maituturing itong krimen na theft o simpleng pagnanakaw ng mga bagay na hindi naman pagmamay-ari ng suspect ng walang pagbabanta o pananakit.
Ang sinumang mapatunayang guilty sa salang theft ay posibleng maparusahan ng presyon mayor o kulong na 6 hanggang 12 taon kung ang halaga ng ninakaw ay naglalaro mula 12,000 piso hanggang 22,000 piso. Posible itong umabot ng sagad sa 20 taon sa kada 10,000 pisong dagdag sa halaga ng ninakaw. Samantala, ang pinakamababang parusa na pwedeng matanggap ng akusado ay aresto menor o kulong mula 1 hanggang 30 araw. O di naman kaya ay multa na hindi lalampas sa 50 piso. Pero kung mapatunayan na ang nagnakaw ng kalis at seboryo ay tauhan din mismo ng kapilya na may kakayahan o kustudiya sa mga kasangkapan, ay pwede itong maparusahan sa salang qualified theft. Pasok din dito ang anumang grave abuse of confidence. Samantala, ang pinakamababang parusa rin na pwedeng matanggap ng akusado ay aresto menor o kulong mula 1 hanggang 30 araw o di naman kaya ay multa na hindi lalampas sa 50 piso. Kumpara sa simple theft, mas mataas ng 1 degree o antas ang kaukulang parusa sa krimeng ito. Depende pa rin sa halaga ng mga gamit na ninakaw. Samantala, ngayong panahon ng tag-ulan, marami ang ayon nga sa Department of the Interior and Local Government o DILG ang abangers para sa posibleng anunsyo ng work at class suspension. Kaya naman ang kagawaran, muling nagbabala laban sa isang Facebook page na nagpakalat ng fake news na di umano'y suspendido ang pasok noong August 27 kahit wala namang formal na anunsyo mula sa otoridad. Tuwing panahon ng tag-ulan, marami ang nakaantabay sa radyo, TV at social media para sa posibleng anunsyo ng class at work suspensions, epekto ng masungit na panahon. Sa kasamaang palad, may ilan na sinasamantala ang sitwasyon at sadyang nagpapakalat ng maling impormasyon upang makapanggulang ng ibang tao. Yan ang issue na mariing kinondena ng Department of the Interior and Local Government o DILG matapos ipakalat ng Facebook page na Philippines Weather Advisory na wala umanong pasok ang gobyerno at eskwela noong August 27, 2025. Sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code o ang unlawful use of means of publication and unlawful utterances, ang sinumang mapatunayang nagpapakalat ng pekeng balita na may kinalaman sa kaligtasan ng publiko ay mapaparusahan ng aresto mayor at multang naglalaro mula 40,000 hanggang 200,000 pesos. Ayon sa Legal Affairs Division ng PNP Anti-Cybercrime Group, may kaukulan at mas mabigat na parusa ang pagpapakalat ng online fake news. Sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act, dito mas mataas ng 1 antas ang ipapataw na parusa, kung saan ang aresto mayor ay aakyat sa presyon koreksyonal o kulong ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Gayunman, aminado rin ng PNP na bagamat may parusa sa pagpapakalat ng fake news, wala pa ring batas na siyang tumutukoy sa tunay na kahulugan at pamantayan ng isang fake news. Kasabay nito, pinag-aaralan na rin ang posibilidad ng paglikha ng isang monitoring body tulad ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas para labanan ng malisyosong impormasyon online. Sa ating susunod na balita, sinalakay ng mga operatiba ng pulisya ang pagawaan ng peking Persons with Disability o PWD IDs sa Santa Cruz sa Maynila. 3 ang kalaboso na nahulihan din ng iba't ibang paraphernalia sa pamemeke ng naturang dokumento. Ang mga sagutin sa batas ng mga suspek, ating tutukan. Ginalugad ng Manila Police District ang nagmamanufacture at nagbebenta ng peking ID ng mga person with disabilities o PWD sa Barangay 310 Quezon Boulevard, Santa Cruz, Manila. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Giage, hepe ng Manila Police District Intelligence Division, nahuli ang 3 suspect sa ikinasang entrapment operation ng MPD DID Tracker Team, kung saan na-recover nila ang ilang pinalsipikang PWD ID, computer set printer at iba pang gamit sa paggawa ng peking dokumento. 200 hanggang 500 piso ang benta ng peking PWD bawat isa. Dito, kopyang-kopya ang pirma ni Mayora Honey Lacuna. Maharap sa reklamong falsification of public documents o paglabag sa Article 171 ng Revised Penal Code ang mga suspect para sa pamemeke ng mga nasabing dokumento. Maaari silang patawan ng presyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at multa na hindi lalampas sa 5,000 piso. May paglabag din sa Article 176 para sa paggawa, pag-iingat at pagpapakalat nito at maaaring patawan ng karagdagang parusa na presyon koreksyonal o pagkakakulong na 6 na taon at multa na 10,000 piso. At sa mga
issue sa kalsada. Sinuspende ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng bus company na GV Florida. Matapos nakuhanan ng video ang tila karerahan ng mga driver nito sa National Highway sa Cagayan. Gayun din, naharap din sa 3 buwang suspensyon ng lisensya ang mga driver na sangkot sa viral video. Ang buong detalye, alamin sa report ni Dustin Bayog. Pinatawan ng 1 buwan na suspensyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 15 bus ng GV Florida Transport Incorporated na sangkot sa isang viral umanong road racing sa National Highway sa Cagayan. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, resulta ang suspension dahil umano sa pagkuha ng GV Florida ng mga reckless drivers. Sa video na kumalat sa social media, makikita ang tila karerahan ng mga bus ng GV Florida sa kabila na may nakakasabay pa itong mga sasakyan. Dahil dito naharap sila sa 90-day o 3 buwang suspensyon kung saan isasailalim din sila sa mandatory drug testing at pag-attend sa road safety seminar habang gumugulong ang suspensyon. Pinagpapaliwanag din ng kumpanya kung bakit hindi dapat masuspinde o kanselahin ang kanilang Certificate of Public Convenience o CPC. Samantala nakapalob sa Joint Administrative Order 2014-1 na hindi pinapayagan ang isang driver na magmaneho na walang pag-iingat at walang konsiderasyon sa mga batas trapiko, lalo na kung nagdudulot ito ng kapahamakan sa ibang tao. Ito ay tinatawag na reckless driving. Ang mga mahuli dito ay maaaring maharap sa 2,000 pisong multa para sa first offense, habang 3,000 pisong multa naman ang para sa second offense, kasama ng 3 buwang suspensyon ng lisensya, at 10,000 pisong multa at 6 na buwang suspensyon ng lisensya ang para sa third offense. At kung uulit pa ito at lalagpas sa fourth offense, ay maaaring maharap sa 10,000 multa at pag-revoke na ng kanyang lisensya. At panghuli sa ating listahan, para sa mga hindi nakakatanggap ng balita. Higit 3 buwan nang muling ipinatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kontrobersyal na No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing kalsada na sakop ng ahensya. Ito raw ay makakatulong sa pag-ibsan na madudulot ng bigat na trapiko sa oras na magsimula na ang rehabilitasyon ng EDSA. Ang mga kalsadang saklaw ng polisiya, alamin sa balitang ito. Muling inimplementa ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila na nagsimula na ngayong linggo. Nagugat ito ng bawi ng Korte Suprema ang inisyu nitong Temporary Restraining Order o TRO noong 2022 na magaya ng urgent motion ng MMDA. Ito raw ay para makatulong sa paghahanda ng isasagawa rehabilitasyon sa mga kalsada ng EDSA. Kaya paglilinaw na ang pagbawi sa TRO ay para lamang sa mga kalsada na sakop ng MMDA. Kaya sakop na naturang implementasyon ng mga circumferential road ang Recto, Mendoza, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA at CP Garcia, Katipunan at Tandang Sora. Habang sakop din ang mga radial roads tulad ng Ruas Boulevard, Taft Avenue, South Superhighway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Commonwealth Avenue, Andres Bonifacio Avenue, Rizal Avenue at Marcos at MacArthur Highway. Sa ilalim ng NCAP, maaaring mahuli ang isang motoristang nakagawa ng violation gamit ang mga CCTV at handy cameras kung saan ang recorded violation ay isa sa ilalim sa review at validation. Matapos ang verifikasyon ng registration ng sasakyan, ay ilalagay ito sa NCAP system ng MMDA kung saan ipiprint ang notice of violation na ipapadala sa address ng violator. Para naman sa pagbabayad ng multa ay maaaring mangyari online o magtungo sa redemption office ng MMDA sa Pasig City. Mayroon naman din karapatan ng isang naturingang violator na iapali ang kanilang violation sa online platform ng Traffic Adjudication Office ng MMDA o magtungo rin sa kanilang opisina. Samantala ayon sa tala ng MMDA, nakapagtala ito ng 1,112 violations sa unang araw pa lamang nang muling pagpapatupad ang NCAP noong Lunes. At yan ang mga nakalap nating report ngayong Sabado. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Kaya kung may nakita pa kayong ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ako po si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat paglabag may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan!